Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. I'm Joey RJ Olimba, your 11-year sales executive dito sa Mitsubishi Peak Motors Jose Abad Santos, Manila branch. Ngayon guys, ipe-present ko sa inyo itong 2024 natin na Mitsubishi Triton Athlete na 4x4 automatic transmission. Mga kapalaboy, bago natin umpisahan yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi promos and other Mitsubishi units na parating. Mga kapalaboy, presenting the 2024 Triton Athlete 4x4 automatic transmission. Ang kulay po niya ay Yamabuki Orange. Exclusive color po ito sa ating 4x4 Triton Athlete. So guys, kung napapansin nyo sa kanyang harapan, meron po siyang 4 na sensor dito sa bumper niya. And meron din siyang front camera para naman sa kanyang bird's eye view or camera 360 view po. Guys, yung ating Triton Athlete 4x4 automatic, equipped po siya ng LED DRL and meron din po siyang LED headlight. Tapos sa kanyang fog light naman, LED na rin yan. Guys, kahit maliit yung kanyang LED housing, malakas po yung buga niyan. At kitang-kita po yung difference kapag nasa kalsada kayo. Dahil malakas po yung ilaw niyan and concentrated po. Mga kapalaboy, ang ating Triton Athlete 4x4 automatic, equipped po siya ng 4N16 na 2.4 liter direct injection na diesel with 2-stage na turbo. And guys, Euro 5 compliant na po siya. And yung fuel capacity nito 75 liters po. Tapos guys, yung kanyang yung kanyang horsepower naman, nagre-range po siya ng 204 at 3,500 RPM. And yung kanyang torque naman, nasa 460 Newton at 1,500 to 2,750 RPM naman. Tingnan natin yung turbo. Ayan guys, ang laki ng turbo niya. 2-stage po siya. Mas malaki kaysa sa yung mga previous variant ng Triton. And yung Triton din natin na Athlete na 4x4 automatic, kaya inuulit ko yung variant guys kasi para mas maintindihan natin. Equipped na rin po siya ng electronic power steering. Unlike po sa mga lower variants ng Triton, naka-hydraulic lang siya na power steering. Yan. And then guys, ito yung ating alternator. Mas malaki po yan kaysa sa previous model ng Triton. So, mas mas loaded ng features, mas magaan gamitin or dalhin dahil naka-electronic power steering. Mga kapalabo, yung Triton Athlete 4x4 automatic transmission natin, equipped po siya ng 18-inch na alloy rims. Tapos yung kanyang gulong naman, naka 265/60 over R18 naman yung kanyang goma. Tapos guys, yung kanyang braking system naman, sa harapan po naka-ventilated disc brake po siya. And yung kanyang likuran naman, naka-leading and trailing drum naman po. Tapos guys, yung unit natin, equipped po siya ng electronic brake force distribution system or EBD. Tapos naka-ABS na rin yan. Then guys, yung ating Triton din po, unahin ko lang yung suspension niya sa likod. Naka-rigid po yan na leaf spring. Tapos sa harapan naman, naka po siya. Papakita ko lang po. Naka-independent wishbone with coil spring naman po. Yan. Kaya guys, mas softer pa rin yung ride nito compare po sa other pickup na competitor natin. And guys, ito pang pa rin to pangkargahan pa rin yung Triton pickup natin.
Guys, kung napapansin nyo rin sa Triton natin, equipped siya ng flaring na kulay black. Ito, para mas maano siya, mas malapad tignan. Pati sa likod, meron rin flaring yan. Exclusive lang po yan sa ating Triton na Athlete 4x4. And then, kapag Athlete naman po yung in-avail nyo, ito, naka black finish po yung kanyang side mirrors, yung side mirror cover. Tapos, naka black na rin po yung kanyang mga door handle po. Then guys, sa side mirrors niya, meron siyang camera. For camera 360 view. Tapos silipin naman natin yung loob ng unit na to. Ayan, binuksan ko na guys. Guys, papakita ko lang muna yung control niya. Ito yung mga controls para sa mga ano niya, sa mga Windows, ito. Tapos guys, ito naman yung controls natin para sa side mirror. Halos parehas po siya ng control sa X-Force natin. Then, naka carbon low deluxe po yan, oh, carbon. Tapos guys, ito, yung door handle niya sa loob, ayan. Naka gloss black finish. Ganda, kintab. Tapos guys, yung unit natin dito sa left side ng dashboard sa bandang baba, equipped na rin po siya ng headlight leveler. Yan. Pwede natin siyang iset sa 0 hanggang number 3. Tapos nandito rin po yung adjustment para sa brightness ng ating multi-information display. Guys, yung Triton natin, equipped na rin po siya ng auto lighting system. Tapos, equipped na rin po siya ng rain sensing sensor po. Para kapag umulan, automatic magwa-wipe na lang yung ating sensor. And kung dumilim naman, kapag naka-automatic lighting system tayo or naka-enable yung auto lighting system natin, mag-on naman yung kanyang headlight kapag madilim po yung dadaanan natin. Then guys, dito naman sa steering wheel, equipped po siya ng 3-spoke na leather wrap steering wheel. And nandito naman sa left side ng ating steering wheel yung kanyang audio steering remote buttons. And ito naman yung button na to or yung controls para naman sa multi-information display. Tapos guys, yung sa right side ng ating steering wheel, dito naman nakalagay yung mga buttons para sa cruise control. And nasa baba naman yung button para naman sa hands-free and voice command po. Guys, yung upuan po ng ating Triton Athlete 4x4, equipped po siya ng motorized seat po. Tapos guys, yung kanyang seat material naman, naka-orange synthetic leather with black suede na inserts po. Ayan, ang ganda, di ba? Hindi yung mainit yan, guys. Mga kapalaboy, itong Triton Athlete natin na 4x4, equipped na po siya ng 9-inch touchscreen display with AM or FM radio. Tapos pwede rin tayo mag-play dyan ng Bluetooth with hands-free technology. Tapos pwede natin i-connect yung ating mga mobile phones like Android or yung Apple or iOS through USB data cable para magamit naman natin yung kanyang SmartLink display audio. And by the way guys, ito nga pala, wireless na rin pala ito. Pwede natin isaksak or i-connect via Wi-Fi yung ating mga Android phones or iOS phone para magamit natin yung wireless display po niya. Sa aircon controls naman, ayan, equipped na po siya ng dual zone auto climate control with Nano EX technology. Guys, so mga kapalaboy, sa aircon naman po niya, naka dual zone auto climate control po siya. Tapos meron siyang air conditioning rears
circulator po. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung saan po nakalocate yon. Tapos meron din po siyang wireless charging po. Susubukan natin. Ay, hindi pala natin matatry guys. Guys, ito yung Triton Athlete natin, meron din siyang wireless charging port po. Kaya yung mga phones natin na capable for wireless charging, pwede natin ilapag lang dyan para mag-charge po siya. And then, equip na rin po siya ng push start button for engine start. And then, meron din po ditong dalawang USB port, USB Type-C and USB-A for meron din po siyang dalawang USB port po dito na magagamit natin for connectivity sa ating head unit. Guys, yung Triton Athlete natin na 4x4 automatic, equip po siya ng 6-speed automatic transmission. And then, meron siyang super select dito. Ayan. Magagamit natin yan kung idadaan natin sa iba't ibang terrain po. Or kung idadaan natin sa bundok, medyo kailangan natin na kumamot yung mga gulong niya. Ayan. From 2H, ilalagay natin siya sa 4H o kaya 4LLC. And then, meron din siyang RD or rear differential lock po. Kung magpa 4-wheel drive tayo guys. Mga palaboy, guys, yung ating Triton Athlete nga pala, equip po siya ng airbags po. Meron siyang airbag sa dito sa manibela or sa ating steering wheel. Tapos meron din siyang airbag dyan sa passenger side. Tapos meron din po tayong curtain airbag, and meron din siyang side airbag. Tapos guys, meron din siyang driver's knee airbag po. Nandito naman nakalocate sa ibaba. Hindi ko lang mapakita sa inyo ng maayos kasi madilim po. Tapos guys, itong unit natin, pagdating sa safety features, loaded na po siya. Dahil meron siyang camera 360 around view. Tapos, equipped na rin po siya ng nung trail control. Meron siya nun guys. Tapos active stability traction control, equipped na rin siya. Active yaw control, meron din. Then hill start assist, meron po siya yan. Exclusive sa ating mga Triton. And then guys, ito, meron siyang drive mode button dito. For kung idadaan natin siya sa mud, wet, sand, or di kaya sa gravel po. Then, pwede rin natin siya i-set sa normal kung pavement naman o sementado yung dadaanan natin. Tapos guys, yung unit natin, meron siyang hill descent button. Ayan, inulit ko po. Meron siyang button dyan. Kung pababa tayo ng bundok or trail, yan lang po yung pipindutin natin para siya na po yung magdi-distribute ng power sa gulong or brake para hindi tayo mag-overshoot or dumire-diretso kung medyo steep yung dadaanan natin na slope po pababa ng bundok. And then, meron din siyang forward collision mitigation system guys. Kung may biglang tumawid or may tao sa harapan, hindi tatakbo yung sasakyan natin o kusa siyang pepreno po. And then, meron siyang blind spot warning. Nakalagay po yan dyan sa ating mga side mirrors. Ayan, kung nakikita nyo yung icon na yan, yan po, iilaw yan kapag may motor or tao sa gilid o di kaya sasakyan sa gilid na hindi natin makita. I-notify tayo na siya, na may sasakyan na nasa-sense yung ating Triton po. Kabilaan po yan, left and right, meron siyang blind spot warning. Tapos guys, yung unit natin, equipped na rin po yan ng 4-eye sensor sa likod para magamit natin yung rear cross traffic alert or RCTA. And then, meron din po siya ditong LDW. Yun? Lane departure warning. In case po na unusual yung movement ng sasakyan natin sa expressway or sa kalsada, magwa-warning po siya na lumiliko na pala tayo. And then, meron siyang auto high beam po
Tapos guys, ayan, parking sensors natin, 4. Gaya ng sabi ko kanina, meron siyang parking sensor sa harapan and sa likod. Mamaya ituturo ko kung saan nakalocate yon. And then, yung unit natin, equipped na rin po siya ng keyless operating system. Kaya hindi na natin kailangan ilabas yung susi para i-lock and unlock po natin yung mga pintuan niya. Yun. Mga palaboy, ipapakita ko sa inyo kung saan nakalocate yung niya, air conditioning rear circulator po. Ito po siya, kabilaan po meron yan. Yung purpose po niyan para yung umikot po yung hangin dito sa likod or umabot hanggang likod para mas komportable po yung mga pasahero natin sa likod para hindi mainitan. And kung natin guys, itong unit natin na Triton Athlete na 4x4 or yung other variants ng Athlete, equipped na rin po siya ng Calsonic Kansei na compressor, kaya sigurado hindi po madaling uminit or hindi ho kayo maiinitan kapag naka-Calsonic Kansei na aircon po yung system natin. Ayan. Then dito rin sa likod, meron siyang 12 volts na power outlet. Kung magsasaksak tayo ng mga portable devices. Tapos meron siya ditong dalawang USB port ulit for charging po ng mga devices natin. Yan. Tapos guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung meron sa likod ng sandala na to. Dito kasi nakalocate guys yung ating jack. Pero dahil naka-display for showroom, ayan, wala ho siya, hindi ho nakalagay dito kasi baka mawala or ma-misplace nung mga tumitingin dito sa unit natin. And then guys, meron siyang ISOFIX dito. Kung may mga tether seats tayo, pwede natin isabit dyan. Yan. Guys, yung ating Triton Athlete na 4x4, equip po siya ng styling bar. Ayan. Tapos, meron siyang roof rail. Ito naman. Ganda, di ba? Guys, tignan natin ang side view. Ito yung itsura niya, guys, kapag tinignan natin dito sa gilid yung sasakyan. Yan. Ganda, di ba? Pantay na pantay siya sa gulong. Saka hindi masyadong hindi nakalabas talaga yung gulong natin. Tapos guys, yung ating Triton Athlete na 4x4, meron siyang rear fog light dito. Combination nga pala siya ng LED and halogen bulbs po. Yung naka-halogen bulbs kasi natin, itong turn signal light and yung kanyang brake lamps. Tapos guys, ito yung location ng ating 4-eye sensor or na ginagamit natin para sa mag-reverse o di kaya mag-lane depart po. Ay, sorry. Ginagamit natin yung 4-eye sensor kung mag-aatras tayo or kung mayroong sasakyan sa likuran natin. Gagana po yung rear cross traffic alert po niya. Yan. And guys, ito, nandito naman nakalocate yung kanyang reverse camera. Mataas po yung mounting yan. Kaya kitang-kita nyo ho yung nasa likod ng Triton natin. Sigurado, hindi natin maatrasan yung poste o di kaya yung mga pedestrian o sasakyan na nasa likod ng Triton. Sobrang dali i-drive nito dahil meron siyang camera 360 view. Tapos, power steering pa. And meron siyang sensor po sa harapan and sa likuran. Tapos guys, ito. Kung titignan naman natin sa taas, equipped na rin po yan ng ng roof rail po. Tapos ito naman yung kanyang bed liner. Guys, ito naman yung bed liner ng ating Triton Athlete. Papakita ko lang. Napakaluwag guys. Ayan. Tapos mayroong hook sa bandang dulo or bandang harap
Meron yan kaliwa, kabilaan, kaliwa, meron sa kaliwa at meron din sa kanan. Ayan. Tapos guys, ito, pag binuksan natin, yung purpose po ng bilog na yan, ito, sa kabila rin, cup holder natin yan. Para kapag naglagay tayo ng tumbler, hindi ho gagalaw-galaw kapag mag-outdoor camping tayo or mag-outdoor activity. Para pwede ka nang umupo dito sa kanyang tailgate. Dalawa ho yung kasya dyan. Tapos, ipapatong mo lang dyan yung Starbucks mo or tumbler para makapag-relax na kayo and ma-enjoy nyo yung view. Yan. Tapos guys, ito, meron siyang Triton emblem and Mitsubishi emblem. Tapos, meron siyang decal dito na athlete. Kaya madidistinguish natin na athlete yung ating unit kapag meron niyang sticker. So, yan guys. Sana nagustuhan niyo yung video ko regarding sa Triton Athlete na 4x4 automatic. Ikutan lang natin ulit guys. Ayan. Mga kapalaboy, sana nagustuhan nyo yung video na pinakita ko sa inyo regarding dito sa Triton. And please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi promos and sa mga Mitsubishi units natin na ipe-present sa 2025.